Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants! Absorbent and yellow and porous is he. SpongeBob SquarePants! If nautical nonsense be something you wish, SpongeBob SquarePants! then drop on the deck and flop like a fish. SpongeBob SquarePants! Ready? Hello mga bata! Ako si Kuya Vin. Kamusta kayo? Ngayon ay may bago akong aral na nais na i-share sa inyo. Dapat, alam nyo! Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang molus na nakatira sa pagitan ng 2,000 hanggang 5,000 meter sa ilalim ng karagatan. Ito ang Dumbo octopus. Bagaman hindi ito lubos kilala, ngunit ito naman ay lubos na kinukumpara sa isang elepante. Ang kulay nito ay maputla dahil hindi ito lubos na sisikatan ng araw. Alam nyo ba na mayroon itong natatanging katangian at kilala sa pagiging isang pugita na may espesyal na itsura? Ano ba ang pangunahing pagkain ng Dumbo pugita? Karaniwang silang kumakain ng mga crustaceans, bivalves, at ilang mga bulate ng lamang dagat. Tinatayang ang average na laki nito ay umaabot sa 30 cm ang haba. Ang hayop na ito ay may dalawang tenga sa gilid ng kanyang ulo at ginagamit upang ito'y makalangon. Ngayon ay pag-uusapan natin patungkol sa kanilang gas exchange regulation. Tulad ng iba pang aquatic organisms, ang octopus ay humihinga sa pamamagitan ng kanilang hasang. Ang mga hasang ay ang interface kung saan ang mga gas tulad ng oxygen at carbon dioxide ay nagpapalitan sa pamamagitan ng katawan at tubig. Naglalabas sila ng mga basurang materyales at nagbubuklod sa dissolved oxygen sa tubig. Bago tayo dumako sa sunod na paksa, patnubay ng magulang ang kinakailangan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ngayon, pag-usapan natin ang patungkol sa kanilang reproduction. Kapag ang Dumbo octopus na lalaki ay fertile, ang kanyang milk ay ine-ejaculate sa mantel ng mga babae, pugita. Naging sanhi ng mga itlog ng mga babae upang maging fertilized, kung saan siya ay maaaring magpatuloy sa pangingitlog sa ilalim ng mga bato, shells, dahil siya ngayon ay kasalukuyang sexual na active. Alam nyo ba na piling lugar lamang sila matatagpuan? Matatagpuan ito sa iba't ibang bahagi ng baybayin ng Pasipiko, Atlantiko, sa Hilagang Amerika, sa pulo ng Pilipinas, sa pulo ng Azores, New Zealand, Australia, New Guinea, at iba pa. Yun lamang mga bata, sana may natutunan kayo. Laging tandaan ng edukasyon ay ang susi sa kinabukasan. Maraming salamat.